Good morning po. Good morning po. Nakatulog po kayo maayos. Happy Lord's Day po sa bawat isa. Okay. Now, alam ko pong alam na natin at alam ko po na alam ng bawat isa na ang paraan lang para sa isang tao ay maligtas at yun ay sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. Pero gusto ko pong pakaisipin ninyo muna. Alam mo ba kung paano mo maipapaliwanag sa ibang tao paano naligtas ang mga tao bago dumating ang Panginoong Hesus? Alam na natin yan, di ba? Ang kaligtasan ay kay Kristo lamang. Pero ang tanong, kaya ba natin maipaliwanag na paano naligtas yung mga tao bago dumating si Jesus? Kasi sa atin, madali na lang eh. Kasi dumating na si Jesus. Namatay na si Jesus, bumalik na siya sa langit, napakahaba na ng panahon ng lumipas. Pero paano natin mapapaliwanag yung naligtas bago dumating si Jesus? Pakaisipin po natin yon. May sagot na? Pass your paper. Okay? Well, sasabihin natin na sila po ay simply nanampalataya sa darating na tagapagligtas. Yun yung pinakamadaling sagot natin. Nanampalataya sila sa darating na Kristo. At tama po yun. Pero ang tanong, paano natin ito mapapatunayan? Paano natin yun mapapatunayan? No? Now, mga kapatid, I'm so excited to share to you na ang tagpo na atin pong pag-aaralan sa umagang ito ay sasagot sa mga tanong na iyon na kalaunan ay magbibigay sa atin ng paalala. Even, magbibigay ito sa atin ng pagpapalakas patungkol sa natanggap na nating kaligtasan. So tayo po ay matuto at patuloy na mabago sa salita po ng ating Diyos na siyang nag-iisang Diyos. Tayo po ay magsitayo muli bilang pagbibigay-pugay sa salita ng Diyos na ipapangaral sa ngayong umaga. Genesis chapter 15, babasahin po natin ang verse 1 to 6. Makinig po kayo, ito po ang salita ng Panginoon. Pagkatapos ng mga bagay na ito, dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa isang pangitain. Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag. Ang iyong gantimpala ay magiging napakadakila. Ngunit sinabi ni Abram, O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin? Yamang ako'y patuloy na walang anak. At ang tagapagmana ng aking bahay ay si Eliezer ng Damasco. At sinabi ni Abram, hindi mo ko binigyan ng anak at isang alipin na ipinanganak sa aking bahay ang magiging tagapagmana ko. Ngunit ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya. Hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo. Ang iyong sariling anak ang magiging tagapagmana mo. Siya'y dinala niya sa labas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ng mga bituin kung mabibilang mo. At sinabi sa kanya, magiging ganyan ang iyong binhi. Sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y binilang na katuwiran sa kanya. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos, kami po'y patuloy na lumalapit sa iyo at panalangin ko ng bawat isa sa amin ay lubusang magtiwala lamang sa Panginoong Hesus na siyang aming kaligtasan. Panalangin ko po, O Diyos, na kami po, bawat isa dito ay maligtas na tunay at pagkalooban mo ng tunay na pananampalataya. That we will rest upon in Christ alone. In Christ alone. In Christ's name we pray. Amen. Let us all sit again. Now, kung matatandaan po natin sa chapter 14, ngayon nasa chapter 15 na tayo, kung matatandaan po natin sa chapter 14, ano nangyari doon? Di ba nagkaroon ng digmaan at natalo ni Abram, no? Kasama ang kanyang mga kakampi na sina Aner, si Eskol at si Mamre. Natalo nila yung 4 na hari na masasabi nating pinakamalalakas, no, sa panahong ito. At ito ay maaring nagbigay po ng takot kay Abram. Although nanalo siya. Pero
it is possible na nagkaroon ng takot si Abram. Now, bakit siya matatakot? Natalo niya nga. Well, maaring natakot siya dahil naisip niya na maaari siyang balikan. O maaari din siyang paghigantian ng mga bansang iyon sa hinaharap. O di kaya ang mga ibang bansa ay nagkaroon din ng interest na kalabanin sila Abram. Kung kaya, ito ang masasabi nating maaring dahilan bakit sinabi ng Diyos ang kanyang sinabi sa unang talata ng chapter 15. Tingnan natin yung verse 1 ng chapter 15. Ano bang sinabi ng Diyos kay Abram? Sabi ng Diyos kay Abram, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag. Well, hindi po mahirap intindihin. Ano po ang kalasag? Ang kalasag po ay ginagamit natin na pananggalang laban sa mga pag-atake. Di po ba? Kaya dito ay maaring binigyang aliw o comfort ng Diyos si Abram at pagpapalakas ng loob. No? Ngunit kung atin pong papansinin dyan sa verse 1, meron pong dinagdag na sinabi ang Diyos. Ano yung sinabi niya? Ang iyong gantimpala ay magiging napakadakila. So yun yung dinagdag niya. Now, ito po ay maaring sinabi ng Diyos dahil po kung matatandaan ninyo sa chapter 14, hindi tinanggap ni Abram yung alok ng hari ng Sodoma na magsisilbi sanang gantimpala niya. Natatandaan niyo yan sa chapter 14? Di ba? Yung hari ng Sodoma, sinabihan si Abram na, okay, kunin mo to, gantimpala mo yan. Pero nung sabi ni Abram, nangako ako sa Diyos na wala akong kukunin mula sa inyo. No? So it's possible na binigyan ng assurance ng Diyos na may gantimpala si Abram sa kanyang ginawa. Kaya dito makikita natin at gaya po ng sinabi sa verse 1, pagkatapos ng mga bagay na ito, dumating ang salita ng Panginoon kay Abram. Ito po ay nagpapahiwatig na pagkatapos po na nangyaring iyon, ay agad binigyang aliw at kasiguraduhan ng Diyos si Abram, no? Na ang kanyang ginawa ay may gantimpala. Ngunit, anong sagot ni Abram? Tingnan natin sa verse 2. Ano naging sagot ni Abram? In verse 2, sabi niya, O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin? Yamang ako'y patuloy na walang anak at ang tagapagmana ng aking bahay ay si Eliezer ng Damasco. And nagpatuloy pa siya sa verse 3. Sabi niya, hindi mo ako binigyan ng anak at isang alipin na ipinanganak sa aking bahay ang magiging tagapagmana ko. Now, ito po ay hindi nagpapakita ng hindi paniniwala ni Abram sa Diyos. Baka kasi maisip nyo na, walang faith si Abram, no? Sa Diyos. Now, to make it clear, hindi po ito pagpapakita na hindi siya naniniwala sa Diyos. Ito po ay kabaliktaran. No? Why? Ganito ang sinabi ni Abram dahil naniniwala siya sa Diyos, dahil naniniwala siya sa sinabi ng Diyos sa kanya sa chapter 12. Ano bang sinabi ng Diyos kay Abram sa chapter 12? Sabi doon, siya ay gagawing isang malaking bansa. Di ba iyan ang isa sa mga pangako ng Diyos kay Abram sa Genesis chapter 12? Siya ay gagawin ng Diyos na malaking bansa. Ibig sabihin, alam ni Abram na magkakaroon siya ng anak. Alam ni Abram na dadami ang kanyang salinlahi. Kaya nung sinabi ng Diyos sa kanya na ikaw ay bibigyan ko ng gantimpala, sinabi niya, bibigay mo sa akin na wala man akong anak. Hindi mo nga ako binigyan ng anak. So again, hindi ito pagpapakita ng hindi paniniwala ni Abram, bagkus ito ay nagpapakita na naniniwala siya sa sinabi ng Diyos. That's why parang nagde-demand siya. Parang ganon. Nasaan na yung anak na sinasabi mo? Parang ganon po. At kung tutukuyan natin, para naman maramdaman nyo yung nararamdaman ni Abram, bakit siya naging ganon? Kung tutukuyan natin kung ilang taon na po ang lumipas mula nung Genesis chapter 12, mula nung ipinahayag ng Diyos ang pangako kay Abram, at sa tagpong ito, na ating binasa, may humigit kumulang 10 taon na po ang lumipas. Imagine that. Pinangakuan ka, tapos 10 taon na, hindi pa dumadating. Tayo nga, ilang linggo pa lang, mainis-inis na tayo. Sabi mo
Pero, imagine, no? Abram, 10 years. More or less, 10 years ang lumipas. Hindi yun nakalimutan ni Abram. Pinanghawakan po yun ni Abram. At tumugon ng Diyos sa kanya. Anong sinabi ng Diyos? Anong sagot ng Diyos sa kanya? Verse 4. Ito ang sinabi ng Diyos, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo. Ang iyong sariling anak ang magiging tagapagmana mo. Now dito, again, ay binigyang linaw ng Diyos na sariling anak ni Abraham ang magiging tagapagmana niya. At dagdag pa dyan sa verse 5, ano nangyari sa verse 5? Dinala ng Diyos si Abram sa labas. At sinabi, kung mabibilang daw ni Abram ang bituin sa langit, ganon ang magiging kanyang binhi. Ngayon, alam niyo po ba anong ibig sabihin nun? Nung sinabi ng Diyos kay Abram na bilangin mo yung stars. Alam niyo na ibig sabihin ng Diyos doon? Ibig sabihin po nun, hindi mabibilang ang magiging binhi ni Abram. Dahil humanly speaking, hindi natin kayang bilangin ang bituin. Scientifically speaking, pwede nating mabilang. Pero humanly speaking, hindi natin kayang bilangin. Kasi ang stars finite yan eh. So scientifically, may limit yan. Hindi yan eternal. So kayang bilangin yan. Kaya lang, humanly speaking, we can never. Hindi natin kayang bilangin kung ilan yung stars. So, ibig sabihin dito, ang magiging binhi ni Abram ay hindi mabibilang. Napakarami. No? Tunay na napakadakila ng kanyang gantimpala. Diba? At anong naging tugon ni Abram? Verse 6, sumampalataya siya sa Panginoon. Alam niyo po ba, walang sinabi si Abram dito? Walang sinabi dito si Abram. Commentary na to ni Moses. Binigyan na tayo ng commentary ni Moses. After ng pag-uusap na yon, sabi ni Moses, ito po yung nangyari. Sumampalataya si Abram. Di ba? Naniwala siya sa Diyos. At hindi lang po sa sinabi ng Diyos, kundi sa kanya mismo nagagawa ng mga iyon. At alam nyo, hindi pangkaraniwan na naging sunod na sinalaysay ni Moses. No? Sabi niya, ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin ng sinabi ni Moses na ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya? Anong ibig sabihin nun? Now, masasagot natin ang tanong na yon sa kung paano ginamit yung verse na ito sa New Testament. Maintindihan natin tong verse 6 ng chapter 15. Kung titingnan natin, paano ba ginamit ito ng mga tao sa New Testament? Well, mababasa natin ito in many places. Pero yung mga parang familiar sa atin is Romans 4:3, Romans 4:20, Galatians chapter 2 verse 2, even James 2:23 na tumutukoy po. Alam niyo yung apat na verse na yon na ginamit yung Genesis 15 verse 6, yung apat na verses na yon ay tumutukoy sa totoong paniniwala. Tumutukoy ito sa totoong pananampalataya na kaparaanan ng Diyos upang maipagkaloob ang kaligtasan. Ganun po ginamit ng mga New Testament writer, si Pablo and si James, ang Genesis chapter 15 verse 6. Ibig sabihin po, dito ay makikita natin ang pagpapahayag na si Abram ay naligtas. Yung sinabi dito ni Moses na siya ay sumampalataya at ito ibinilang na katuwiran sa kanya, Moses is telling us that Abraham was saved. Naligtas si Abram. Ito yung unang malinaw na pagpapahayag na si Abram ay naligtas sa harapan ng Diyos. Saan siya naligtas? Mula doon sa kinakatakutan niya na baka balikan siya ng mga hari? No. Si Abram po ay naligtas mula sa kasalanan. Si Abram ay naligtas mula sa banal na puot ng Diyos. Si Abram ay naligtas mula sa paghuhukom ng Diyos.
Si Abram ay naligtas mula sa bayad ng kasalanan, which is kamatayan. And again, dahil doon, naligtas siya mula sa kamatayan at naligtas siya mula sa tiyak na kapahamakan. Malinaw po na inihayag dito na naligtas si Abram. Yun yung sinasabi ni Moses dito. At ang tanong, paano niya natanggap ang kaligtasang iyon? So yun yung tanong, paano niya natanggap ang kaligtasang iyon? Malinaw po dito na sinabi na sa pamagitan ng pananampalataya. Pero ang tanong muli, ano ang pinaniwalaan niya? Di ba? Pag sinabi mong nananampalataya ka, ibig sabihin nun, meron kang pinaniniwalaan. Meron kang sinasampalatayanan. Now, kung babasahin natin yung Genesis chapter 15, verse 1 to 6, sabi ni Moses, siya ay sumampalataya sa Panginoon at ito'y binilang sa kanya na katuwiran ng tanong, ano yung pinaniwalaan niya? Ano yung sinampalatayanan niya? Ano yung pinaniwalaan niyang sinabi ng Diyos? Yes, malinaw doon na naniwala siya sa Diyos. Pero, patungkol saan? Patungkol saan? Kung titingnan natin ang salaysay, ang pinakamabilis na magiging sagot natin ay ang pangako ng Diyos. Naniwala siya sa pangako ng Diyos na siya ay magkakaanak. Di ba? Yun yung sinabi doon. Probably, yun yung ating masasagot. Na ang maiisip natin dito ay sino? Sino yung anak ni Abram? Si Isaac. Di ba? Na kung saan nagmula si Jacob. Na kung saan nagmula ang 12 lipi ng Israel. Di ba? Ito kaagad yung may isip natin. May isip natin, basta naniwala siya sa pangako ng Diyos. Basta naniwala siya sa sinabi ng Diyos. Yun agad yung may isip natin. Totoo naman po yun. Tama naman yun. Pero kailangan nating tanungin ng mabuti, ito ba talaga yung pinaniwalaan ni Abram kung kaya siya ibinilang na matuwid sa harapan ng Diyos? Yun ba yung pinaniwalaan niya? Kaya siya naging matuwid sa harapan ng Diyos? Di ba? Ito ba talaga ang pinaniwalaan niya na nagdulot sa kanya upang siya ay maligtas? Na siya ay magkakaanak at yun si Isaac? Yun ba? Kailangan natin itong masagot ng malinaw, mga kapatid. Para hindi tayo maging hindi tayo malito sa kung paano at anong pinanampalatayanan ng mga tao bago dumating si Jesucristo. Nakikita nyo na po yung challenge dito? Well, sasagutin ko muna ito sa pamagitan ng mga commentary. One is Matthew Henry. Sabi ni Matthew Henry, napakaganda nung sinabi niya. Pakinggan niyo po. Isinalin ko na sa Tagalog. Sabi niya, kung ang iniintindi lang ni Abram ay magkaroon ng anak, okay? Para sa kanyang sariling aliw or comfort, mali ang kanyang pagrereklamo. Sabi niya gano'n. Ngunit, kung iniisip niya ang pangako ng Diyos tungkol sa darating na binhi, which is ang Kristo, which is ang tagapagligtas, sabi ni Matthew Henry, mabuti ang kanyang pagnanais. E nagpatuloy siya, hanggang hindi tayo tiyak na tayo ay kabilang kay Kristo, hindi tayo dapat maging kampante. Sa huli, sabi niya, anong silbi ng kahit na ano kung wala tayo kay Kristo? Di ba? Anong silbi ng lahat ng meron ka kung wala ka naman kay Kristo? Sabi ni Matthew Henry, malinaw na ipinangako ng Diyos kay Abram na magkakaroon siya ng anak. Maaring magtiwala ang mga Kristiyano sa Diyos para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit, sabi niya, ang uri ng pananampalataya na nagpapabago sa atin at nagpapawalang sala sa atin sa harap ng Diyos ay pananampalataya kay Kristo. Kung sino siya at kung ano ang kanyang ginawa. And then, in conclusion, sinabi ni Matthew Henry, naniwala si Abram sa pangako ng Diyos tungkol kay Kristo. And another one from another Matthew Poole. Sabi niya,
Naniwala siya hindi lamang na magkakaroon siya ng anak, kundi pati na rin na sa pamagitan ng anak na iyon ay darating ang Mesiyas, ang tagapagligtas. And sabi din ni John Hill, nagtiwala siya sa pangako ng Diyos na magkakaroon siya ng maraming inapo. Naniwala siya na ang Mesiyas, yung tagapagligtas, ay manggagaling sa kanyang angkan. Pinagkatiwalaan niya ang darating na tagapagligtas bilang kanyang manunubos. Naniniwala siya na sa pamagitan ng tagapagligtas na ito, magiging matuwid siya sa Diyos. Kaya ang pananampalataya ni Abram ay hindi lamang paniniwala sa isang pangako. Ito ay pagtitiwala mismo kay Kristo. Sa makatuwid po, ang nangyari po dito, at ito po ang mensahe sa atin sa umagang ito, ang pagiging matuwid ay sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. Very straightforward and very simple message, but very needed. Ang pagiging matuwid ay sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. Hindi po basta naniwala lang si Abram sa pangako o sa salita ng Diyos. Bagkus naniwala siya sa isa pong tiyak. Naniwala siya sa isang malinaw na pangako. At iyon ay ang pangako ng tagapagligtas, which is ang Kristo. At malinaw na ipinaliwanag po ito sa bagong tipan. No? Ang New Testament will give light sa katotohanan ito. Tingnan po natin. Pwede niyo pong buksan, pero babalik kayo sa Genesis. Galatians chapter 3, verse 16. No? Tingnan niyo po yung Galatians chapter 3, verse 16. Anong sabi doon? Ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abram at sa kanyang binhi. No, sinabi ni Pablo, no? Ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi at sa mga binhi. Sinabi ni Paul, na tungkol sa marami, kundi tungkol sa iisa at sa iyong binhi, na si Kristo. Dito po, malinaw na tinukoy ni Pablo na ang binhi na ipinangako sa kanya ng Diyos ay si Kristo. You see? Naririnig niyo po yun? Malinaw na tinukoy ni Pablo na yung pinaniwalaan ni Abram na binhi ay hindi po yung maraming binhi na Israel. But ang pinaniwalaan ni Abram ay yung binhi na iisa. At yun ay si Kristo, ang tagapagligtas. Sino nagsabi niyan? Si Pablo. Ultimately, sino nagsabi nito? Ang banal na Espiritu. Nakita niyo yun? Diba? Sa makatuwid po, ang pinaniwalaang binhi o anak ni Abram ay hindi lamang ang mga pisikal na inapo niya. But ang darating na Kristo mula sa salinlahi niya. Yun yung pinaniwalaan ni Abram according to Paul. At isa pa, again, Paul, Galatians 3 pa rin. Balik tayo sa previous verses, verse 6 to 7. No? Isa pa sa pagpapakita ng tinutukoy sa pangako ay hindi lamang ang pisikal na mga anak, kundi ang spiritual na Israel ay Galatians chapter 3, verse 6 to 7. Anong sabi dito? Kung paanong si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at ito'y binilang sa kanya na katuwiran, okay, di ba? Genesis 15:6 yan. Kaya't inyong nakikita na ang mga sumasampalataya ay mga anak ni Abraham. Malinaw po dito na ang mga anak ni Abraham na tinutukoy ay ang mga sumasampalataya sa Kristo. Hindi yung pisikal na Israel. Naririnig niyo po yun? At dagdag pa dyan, ang pangakong inihayag kay Abraham ay hindi lamang po patungkol sa pisikal na pagpapala. But ito ay ang ebanghelyo. Tingnan po natin, Galatians pa rin, chapter 3, verse 8. Di ba? Very malaman yung Galatians, no? Galatians chapter 3, verse 8. Ano sabi diyan?
At ang kasulatan na nakakaalam ng una pa man na aariing ganap ng Diyos ang mga hentil sa pamagitan ng pananampalataya, ay ipinahayag na ang ebanghelyo ng una pa. Uy, yung gospel daw ipinahayag na kay Abraham nung una pa. Na sinasabi, ano yung gospel? Sa iyo ay pagpapalain ng lahat ng mga bansa. That's the gospel. Ano ibig sabihin doon? Ibig sabihin, ang pagpapalang ito ay ang kaligtasan na hindi lang para sa lahi ni Abram, kundi para rin sa mga hentil. Yun yung sinabi kay Abraham. That the gospel is not only for his physical descent, pati ito ay para din sa mga hentil, sa lahat ng mga bansa. And you know what? Ito ang pinaniwalaan ni Abraham. Ang ano? Ang pagpapala ng kaligtasan. Ang mabuting balita. At kung matatandaan ninyo, pinangako din ng Diyos ang isang lupain. Tama? Pinangako ng Diyos ang isang lupain. Nakilala natin bilang lupang pangako, the promised land. Bagaman oo, ito ang Canaan, hindi Corinto, hindi Galil. Canaan, okay? Ngunit, binigyang linaw po sa Hebrews 11:10. Hebrews 11:10. Gusto ko pong tingnan niyo po. Hebrews chapter 11 verse 10. Hebrews chapter 11 verse 10. Ulitin ko po, bagaman yes, ang lupang pangako ay ang Canaan, ngunit binigyang linaw sa Hebrews 11 verse 10 na ito ay higit pa po doon sa Canaan. Sabi diyan, sapagkat siya'y umaasa. Sino yung siya dito? Si Abram. Sapagkat siya'y umaasa sa lungsod. Oh, you see? Na may mga kinasasaligan na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Anong inaasahan ni Abram? Physical land? No. Ang inaasahan ni Abraham ay ang lungsod na gawa ng Diyos. Malinaw dito na sinasabi na iyon ang inaasahan ni Abraham. Lungsod na ang naggawa ay ang Diyos. Sa makatuwid po ay ang makalangit na lungsod. Hindi lang ito ang Canaan. So he is expecting, ang inaasahan ni Abraham is the new what? The new earth. Which is the new creation. Naririnig niyo po yun? Yun ang inaasahan ni Abraham. Malinaw na sinabi dito sa Hebrews 11:10. At lastly, dagdag pa dyan, in John 8:56, kahit hindi nyo napubuksan. Sabi dito sa John 8:56, ang Panginoong Yesus ay nagsabi sa mga Hudyo, listen, this is Jesus Christ saying this. Ang Panginoong Yesus mismo nagsabi nito. Tingnan niyo po ano sinabi niya. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw. Sabi ng Panginoong Yesus, nakita niya ito at siya'y nagalak. Huh? Nagalak daw si Abraham na makita ang aking araw. Sabi, yung araw ng Panginoong Yesus, at nakita niya ito at siya'y nagalak. Upang bigyan kayo ng background para maging malinaw, ano ba yung konteksto nito? Dito po sa chapter na ito, John 8, ipinagmamalaki ng mga Hudyo. Nagmamalaki yung mga Hudyo na ang kanila daw pinagmamalaki nila yung pagiging inapo ni Abraham. Kasi nga, ang isip nila, inapo kami ni Abraham, kami mga tao ng Diyos, kami mga pinili ng Diyos, kami mga ligtas. Yun yung ano nila di ba? So nagmamalaki sila. Ngunit, itinuturo ng Panginoong Hesus dito na ang tunay na mga anak ni Abraham ay yung mga may parehong pananampalataya gaya ni Abraham. Hindi lamang mga kadugo ni Abraham. Yun yung tinuturo ng Panginoong Hesus dito. At dahil, sabi ng Panginoong Hesus, tinatanggihan nila siya, ang Panginoong Hesus. At nagpapatuloy sila sa kasalanan, sinabi ng Panginoong Hesus na ipinapakita nila na hindi talaga sila mga anak ni Abraham. Yun yung nangyayari sa John chapter 8. No?
Sinabi din ng Panginoong Hesus dito sa chapter na ito na yung mga naniniwala sa kanyang mga salita ay hindi daw mamamatay. Now, ang tinutukoy dito ng Panginoong Hesus ay yung spiritual na kaligtasan. Hindi lamang yung physical na buhay. At ipinaliwanag niya na ganun ang pananampalataya ni Abraham, na nakatingin siya sa darating na tagapagligtas. At ang tagapagligtas na iyon ay si Jesus mismo. Kaya sinabi niya dito na si Abraham ay nabubuhay. Hindi physically, but spiritually. Why? Kasi siya ay umaasa doon sa darating na tagapagligtas. Sa makatuwid po, malinaw dito na kahit ang ating Panginoong Hesus ay alam na siya ang pinanampalatayanan ni Abraham, na siyang dahilan kung kaya hindi siya mamamatay, o sa madaling salita, ang dahilan bakit siya ligtas. Even the Lord Jesus Christ, sinabi na si Abraham ay naligtas dahil nanampalataya siya sa akin. Not sa akin, sa Panginoong Jesus. Naintindihan niyo po yun? Kaya po malinaw na ang pinaniniwalaan ni Abraham ay hindi pawang pangako lamang sa physical na diwa nito. Not in the physical essence. Okay? Kundi specifically at ultimately, ang pinaniniwalaan ni Abraham ay ang spiritual na pagsasakatuparan. At iyon ay ang Kristo, na magbibigay sa kanya ng kaligtasan, na magdadala sa kanya sa makalangit na bayan at magbubunga ng spiritual na salinlahi. Yun ang pinanampalatayanan ni Abraham. Hindi niya man alam na iyon ay si Jesus. Pero sinampalatayanan niya na ang pangako ng Diyos ay ang Kristo. Naririnig niyo po yun? Ang sinampalatayanan niya ang pangako ng Diyos na ang Kristo, which is ang tagapagligtas. At sa pamagitan ng pananampalataya, Genesis 15:6, di ba? Nanampalataya siya sa Panginoon. Sa pamagitan ng pananampalataya, ibinilang, natanggap niya ang pag-aaring ganap. Kaya siya ay ibinilang na matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya tunay po na ang pagiging matuwid ay sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. Naririnig niyo po yun? Okay? Not in a sense na basta pangako ng Diyos, basta salita ng Diyos. Meron pong specific na salita ng Diyos na nagliligtas sa bawat tao. At yun ay ang pananampalataya doon kay Kristo. At yun ay si Jesus na mula sa Nazareth. Naririnig niyo po yun? Sa katunayan, sabi po ni Pablo sa mga taga-Galacia, ang kautusan, bago pala tayo magtapos, gusto ko pong makita din ninyo na gaya ng sinabi ni Pablo sa Romans 4:9-13. Anong sinabi niya doon? Ang biyaya ng pagpapawalang sala ng Diyos ay natanggap ni Abraham bago pa man siya tuliin. No? Binigyang linaw din po ni Pablo na si Abraham daw, siya ay pinawalang sala ng Diyos bago siya tuliin. At bago dumating ang kautusan. Binigyang linaw ito ni Pablo. Sa katunayan, sabi din ni Pablo sa mga taga-Galacia, na ang kautusan ay dumating 430 years later. Yung law ay dumating 430 years later mula nung inihayag kay Jacob muli ang pangako ng Diyos kay Abraham. Pero kung babalik tayo kay Abraham, sa pagdating ng law, around 600 to 700 years po talaga ang agwat bago dumating ang law. Bakit binigyang diin ito ni Pablo? Yung bago dumating ang pagtutuli at kautusan ay ipinawalang sala na si Abraham. Bakit po niya yun sinabi? Kasi po, ang pagtutuli po at ang kautusan ang ginagawang basehan ng mga Hudyo para sa kanilang kaligtasan. Di ba? Kaya binigyang linaw ni Pablo, bakit nyo yan babasehan ng inyong kaligtasan? Si Abraham na naligtas, pinawalang sala ng Diyos sa harapan niya. Siya'y naligtas bago siya tuliin. Siya'y naligtas bago pa dumating yung kautusan. Nakita niyo yung point ni Pablo? Di ba?
Doon binibigyang linaw ni Pablo ng isang tao ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. Gaya ni Abraham na ibinilang na matuwid bago pa man siya tuliin at bago pa man niya malaman ang kautusan. And ano ito para sa atin? Okay? Ito po ay pagpapahiwatig na kung iniisip natin na tayo ay maliligtas kung tayo ay susunod sa kalooban ng Diyos. Pakinggan niyo po ito, no? Ito ay pagpapahiwatig sa atin na kung iniisip natin na tayo ay maliligtas kung tayo ay susunod sa kalooban ng Diyos. Kung iniisip natin na tayo ay maliligtas kung tayo ay susunod sa mga utos ng Diyos. Kung iniisip natin na tayo ay maliligtas kung tayo ay hindi na magkakasala. Kung tayo po ay nag-iisip na tayo maliligtas kung aayusin muna natin ang ating mga sarili, or na tayo ay maliligtas kung tayo ay hindi na magkakamali, kung ganito po ang ating iniisip, malinaw po na ipinakita na ni Pablo na ang ganitong pag-iisip ay mali. Mali po ang pag-iisip na iyon. Huwag po kayong malito. Okay? Ang pagsunod sa kalooban at utos ng Diyos ay nararapat at tama. Ang pag-iwas sa pagkakasala at pagkakamali ay nararapat at tama. Ngunit huwag na huwag po nating gagawin ng mga iyon na basihan ng ating mga kaligtasan. Hinding-hindi iyon ang makakapagligtas sa akin at sa iyo. Bagaman nararapat yon at tama, pero ulitin ko po, hindi yun ang makakapagligtas sa iyo. Many of us, di ba, sasabihin natin na parang wala namang kwenta yung pagsisimba ko kasi pagkatapos ng linggo, ganito pa rin ako. Alam nyo, tama, again, sabi ko nga kanina, tama naman na ganun tayo mag-isip. Kasi nare-recognize natin na hindi maaari na mamuhay tayo sa pangalan ng Diyos na ganun ang ipinapamuhay. Kaya lang, huwag nating gawin iyon basihan ng kaligtasan natin. Kailangan, we will rest only sa ginawa at actually natapos na ginawa ni Kristo. Bagamat kailangan at nararapat na gawin natin ang mga iyon, ngunit wala po kayong makikita sa Biblia na magtuturo na iyon ang paraan ng kaligtasan. You can never find it in the Bible. Hindi po at hindi yun mangyayari. Sa halip, malinaw na ipinakita sa teksto na ating pinag-aaralan ngayong umaga at sa mga talatang tiningnan natin sa mga bagong tipan kanina, na ang pagiging matuwid, ikaw po ay magiging ligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. If nakikita mo ang sarili mo na nagkakasala ka pa rin, all the more you need to come to Christ. All the more you need to rest in Christ. Huwag mong isipin na, gagawin ko muna, ayusin ko muna sarili ko bago ako lumapit sa Diyos. Baliktad po ang kailangan natin. Alam niyo po, marami sa atin na nag-iisip ng pinaka-mature na Christian sa yung mga obedient na mga Christians. Di ba? Yung mas obedient na mga Christians. Well, that is somehow true, pero mali po yun. The most mature Christian is yung tao na higit at patuloy and more nakikita niya yung kanyang pagkakasala. And with that, all the more nakikita niya na kanyang tanging kailangan ay si Kristo lamang. That is the most mature Christian na inyong makikilala. Kaya nga, one of our sharing sa family time namin ni Jamie, kaya pala ganun magsalita si Pablo. Anong sabi niya? Ako yung pinakamalala. I'm the worst sinner of all. Di ba? Yan yung sabi ni Pablo. Hindi pala yun dahil grabe yung ginawa niya. Pinatay niya yung mga Kristiyano, kinulong niya yung mga Kristiyano. Hindi yun pala sa pagkukumpara ng mga ginawa na yung grabe yung ginawang kasalanan niya. Hindi pala yun.
But yung pagsabi ni Pablo na I'm the worst sinner sa lahat ng tao, yun ay pagpapakita ng kanyang maturity in Christ. Na naunawaan niya na habang nakikilala niya ang Diyos na banal, mas nakikita niya yung kanyang kasalanan. At yun ang nag-uudyok sa kanya na mas kumapit, magtiwala at maniwala kay Kristo lamang. Kasi he understood, naunawaan niya, na sa kabila ng kanyang mga pagkakasala, ang kanyang kapatawaran ay na kay Kristo lamang. At yon ang Christianity, mga kapatid. No? Hindi pagiging, hey, mas obedient ako kaysa sa'yo. That's morality. That's not Christianity. No? Naintindihan niyo po? So when you see yourself na nagkakasala ka, mahina ka, all the more, come to Christ. Huwag mo isipin, hindi ako karapat-dapat. Hindi naman talaga tayo karapat-dapat in the first place. Pero biyaya. Biyaya. Na naging karapat-dapat tayo. Dahil ipinagkaloob yun ng Diyos. What you need to do is to receive it by faith. Ang tanging pag-asa mo para ikaw ay maligtas ay ang Kristo. At iyon ay ang Panginoong Jesus. Ang kailangan mo lang gawin ay tulad ng ginawa ni Abraham, ang manampalataya sa Kanya. At gaya ni Abraham, ikaw ay ibibilang na matuwid sa harapan ng Diyos. Diba? Yung pamamahayag natin kanina, not by our works, not even through faith, but only through Christ. Sa pagtatapos po, nakita natin ang pagiging kalasag ng Diyos kay Abraham ay higit pa sa pag-iingat sa kanya ng Diyos mula sa mga panganib mula sa ibang bansa. No? But ang pagiging kalasag ng Diyos kay Abraham ay ang pag-iingat sa kanya ng Diyos mula sa tiyak na kapahamakan dahil sa pagkakasala. Ang pagiging gantimpala ng Diyos kay Abraham ay higit pa sa pagkakaloob sa kanya ng anak na si Isaac at lupa na ang Canaan at bayan na ang Israel. Higit pa po doon. Sa halip, ang pagiging gantimpala ng Diyos kay Abraham ay ang tunay at higit na gantimpala. At yun ay ang anak ng Diyos na siyang Kristo. Ang makalangit na lungsod na siyang gawa ng Diyos. At ang mga mananampalataya na siyang tunay na Israel. At natanggap ni Abraham ang higit na gantimpala ng kaligtasan sa pamagitan ng paniniwala niya. Hindi lang basta sa salitang pangako ng Diyos, kundi sa tiyak at payak na pangako at iyon ay ang pangako ng darating na Kristo. Iyon ang sinampalatayanan ni Abraham. Iyon ang kanyang pinaniwalaan. Siya ay nanampalataya sa Kristo, sa darating na Kristo. Kaya nga po yung title natin for this preaching is Faith in the Coming Christ. Binigyang linaw din po sa atin na hindi sa mabubuting gawa ni hindi po sa striktong pagsunod ng kautusan o kalooban ng Diyos maliligtas ang isang tao. Ulitin ko po, bagaman ang mga ito ay nararapat at tama, ngunit tandaan nyo po lagi, ang mga ito ay hindi makapagliligtas sa isang tao. Hindi yon. Hindi yon. Kundi ang kaligtasan ay sa pamagitan ng Panginoong Hesus lamang. Sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Kaya po, ang mensahe sa atin sa umagang ito, ang pagiging matuwid, tandaan niyo po, ay sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. Kaya nararapat na tanungin natin ang ating mga sarili, inilagay ko na ba ang aking pagtitiwala sa Panginoong Hesus lamang para sa aking kaligtasan? Am I only trusting in the Lord Jesus Christ? O tinitingnan ko pa rin ang aking mga gawa at kakayanan? May tendency pa rin ba tayo na hindi ako karapat-dapat dyan kasi ganito ako. Ganito pa rin ako. Well, ulitin ko po. Dahil nga ganyan ka,
kailangan mo si Kristo. Sana yun yung mag-udyok sa atin. Kapag nakikita natin ang ating pagkakasala, nawa iyon ang mag-udyok sa atin na lumapit sa tanging makapagliligtas sa atin. Do not try to fix yourself. You cannot fix yourself. It is only in Christ, through Christ, na ikaw ay maayos at magiging matuwid. Tandaan po natin, wala pong ibang paraan para sa kaligtasan. Tanging ang Panginoong Hesus lamang. Tanggapin natin ang biyaya ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya. Kay Kristo lamang. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Makinig po ang may pandinig. Let us pray. Our Father in heaven, maraming salamat po, Diyos, sa muling pagbibigay sa amin ng linaw patungkol sa aming kaligtasan. Maraming salamat, O Diyos, sa kalasag at gantimpalang ito na hindi namin ma-earn sa pamagitan namin mga sarili. Salamat, O Diyos, dahil araw-araw nakikita namin ang aming pagkukulang, ang aming pagkakasala. Pero salamat dahil hindi nagtatapos doon. Pinalalahanan mo kami na ang mga bagay na iyon ang siyang dapat mag-udyok sa amin na mas lumapit, mas kumapit, mas magpahinga, at magtiwala sa kaligtasan na kay Kristo Jesus lamang. Panalangin ko po, Panginoon, ang kaligtasan ng bawat isa, that each one of us will truly believe that in Christ, kami po ay inaring ganap, kami ay matuwid, kami ay banal sa harapan mo. Sa iyong biyaya, sa pamagitan ni Kristo, ito aming pagpapasalamat at panalangin. Amen at amen. Tayo po magsitayo at awitin natin ang isang himno. Pakikuha po yung